Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Morning! Magandang umaga po ng Webes sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po ang inyong mga lingkod. Sa ngalan po ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. At ako naman po si Judith Estrada Larino sa isang oras sa panibagong balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Narito na po ang ulo ng mga balita ngayong araw nga ng Webes, May 23, 2024. Matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado, kudeta sa Kamara, malabo. Arangkada Balita. Level ng tubig sa Angat Dam sumadsad na sa minimum operating level. Arangkada Balita. Nako, kamot ulo na naman ang ating mga finance managers sa mga ilaw ng tahanan dahil po presyo ng baboy sa Metro Manila sumirit. Overpricing. Ala, ng ilang traders pinaiimbestigahan. Arangkada Balita. At para sa ating balita sa ibayong dagat, tuluyang paghinto ng humanitarian aid sa Gaza ibinabala ng UN. Arangkada Balita. Sa balitang mambalakasan, Pinoy Paralympic swimmer Angel May Otom sumisid ng ginto. Very good. Congratulations sa 2024 City Para Swimming World Series. Arangkada Balita. At sa balita sa mundo ng showbiz, Miss Universe Philippines 2024 kinoronahan na. Arangkada Balita. At sa atin naman pong viral news, sana abutin ha. Naku, babae, naging guest pa daw sa unang kasal ng kanyang asawa. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Muli magandang umaga ng Webes sa inyong lahat mga kaibigan at narito na ang detalye ng ating mga balita. Pinabulaanan nitong si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang lumulutang ba o napapaulat na posibilidad na magkaroon din ng kudeta sa Kamara kasunduman ng pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan. Ayon dito kay Congressman Barbers, buo ang tiwala at suporta ng mga kongresista kay House Speaker Martin Romualdez. Dahil makikita pa lamang anya sa botohan sa plenaryo ang tiwala ng mga kongresista sa House Speaker kung saan halos lahat ay pumapabor sa mga panukalang batas at halos lahat naman daw ay naipapasa naman. Naniniwala naman itong si House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon na tanda ng paglipat ng maraming kongresista sa partidong Lakas CMD na pinamumunuan ni Speaker Romualdez ang magandang liderato sa Kamara. Bago nita nga pong nauna ng inihayag noon nitong si dating Senate President Juan Miguel Zubiri na naramdaman na niya ang nilulutong kudeta laban sa kanya. Kaya siya tinanggal bilang Senate President ay meron daw siyang hindi nasunod na mga ikangay instructions. Arangkada Balita. Sa
Samantala, naging casual lamang ang dinner ng mga senador sa Malacanang kasama sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos gabi ng Lunes. Itong iginiit ni Senator Grace Poe kung saan walang anumang hiniling si Pangulong Marcos sa bagong liderato ng Senado. Binigyang diin din nila Senate President Francis Chis Escudero at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na walang napag-usapan ng mga priority bill sa dinner at hindi rin natalakay ang investigasyon ng Senado sa PIDEA leaks. Paliwanag ni SP Escudero, matagal na ang imbitasyon ng palasyo sa dinner noong Lunes at ilang beses na siyang hindi nakadalo rito. Samantala, suportado naman ni Pangulong Marcos ang bagong liderato sa Senado. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, palagi raw may papel ang Malacanang sa palitan ng liderato sa Kongreso. Ramon po ang giniit o inihayag nitong si dating Senate President Franklin Drilon matapos nga ang nangyaring kudeta sa Senado. Gayunman, wala namang nakikitang mali dito itong si dating SP Drilon dahil ang Pangulo ang political leader sa bansa at mayroong obligasyon mayroon itong obligasyon na maisabatas ang kanyang mga polisiya. Nagdagpa ng dating senador, may susulong lamang ng lider ng bansa ang kanyang mga panukala kung kakampi nito ang mga namumuno sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Naniniwala rin si dating SP Drilon na maaring naalis si Senador Juan Miguel Zubiri bilang Senate President dahil sa pagtutol nito sa pag-amyenda sa 1987 Constitution, pagpayag sa pag-issue ng warrant of arrest laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdinig sa sinasabing PIDEA leaks. Arangkada Balita! Malabong maisulong ang pag-amyenda sa 1987 Constitution sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Francis Escudero. Itong iginiit ni Senator Nancy Binay kahit una pa lamang anya ay hindi napabor si Escudero sa pag-amyenda sa nasabing konstitusyon. Matatandaang si Senador Escudero ang pumalit kay Senador Juan Miguel Zubiri. Una nang sinabi ng mambabatas na malakas ang duda ng tao na politika ang babaguhin at hindi ekonomiya. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, sumadsad na sa minimum operating level ang antas ng tuwig sa Angat Dam. Mula sa 180.40 meters sa water level ng Martes, bumaba pa ito ng 0.33 meters kahapon kaya't kasulukuyang nasa 180.07 meters na lamang ang water elevation ng naturang dam. Mababa naman ito ng 31.93% kumpara sa normal operating level na 212 meters. Sa kabila nito, nakatakdang humiling ang MWSS o Metropolitan Waterworks and Sewerage System sa National Water Resources Board ng karagdagang alokasyon para sa mga consumer ng Metro Manila. Ayon kay MWSS Management Department Head Engineer Patrick Dizon, mula sa 49 cubic meters per second, hihiling ang water concessionaire na gawin itong 52 cubic meters per second. Batay na rin sa projection ng Pag-asa dahil magsisimula na ang tag-ulan sa susunod na buwan. Arangkada Balita! Isinailalim naman sa state of calamity ang lalawigan ng Bohol dahil sa matinding init na dulot ng El Nino phenomenon. Kinumpirma ni Bohol Governor Aris Ayumentado na inaprubahan ng sangguniang panlalawigan ang isang resolusyon para ilagay ang buong probinsya sa state of calamity alinsunod sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Ayon kay Provincial Agriculturist Dr. Larry Pamugas, umabot na sa mahigit 420 million pesos ang halaga ng pinsala ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa lalawigan. Mula sa 48
lokal na pamahalaan, 36 ang nakapagtala ng pinsala sa mga pananim. Habang pumalo naman sa 756,900 pesos ang pinsala sa fisheries sector sa siyam na mga bayan. Maliban sa mga ito, lumobo rin sa mahigit 433,000 pesos ang halaga ng mga nasirang livestock sa 7 mga munisipalidad. Arangkada Balita! Resulta ito sa pagmahal ng mga bilihin. Matatandang batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, sumadsad sa 58 pesos 28 centavos ang halaga ng piso kontra United States dollar noong Martes na pinakamababa sa loob ng 18 buwan. Paliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ito'y dahil sa inaasahang ipagpapaliban ng US Federal Reserve ang pagbabawas sa interest rate nito. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Dakon po muna natin ang reports ng ating DWIC Patrols. 23 Facebook pages, hala, niimbestigahan na raw ng pamahalaan dahil sa umano'y pagbibenta ng mga sanggol
Alamin po natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 13, Gilbert Perez. Nasa 23 Facebook pages ang minomonitor ngayon ng pamahalaan dahil sa muna'y pagbebenta ng mga bata online sa anyo ng adoption o pag-aampon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing isiniwalat ni Janela Estrada, Executive Director ng National Authority for Child Care o NACC, na inireport na raw nila sa Philippine National Police na anyay kasalukuyang nagsasagawa na rin ng investigasyon ukol dito. Sinabi ni Estrada na maging sa Meta Philippines o Facebook ay nagpadala na rin daw sila ng liham pero wala pa niya silang natatanggap na tugon dito. Nangako din ang DSWD na tutulong dito upang maiparating ang usapin sa Meta. Ayon kay Estrada, ang mga Facebook pages na ito ay may libu-libong followers at nagbebenta ng mga bata sa halagang 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos bawat isa. Matatandang nasagip kamakailan ng Philippine National Police Women and Children Protection Center ang isang sanggol habang nasa kote naman ang ina nito dahil sa tangkang pagbebenta dito. Naaresto rin ang isang lalaki na nagsilbing ahente sa bata. Samantala bukod naman sa pagpaugnayan sa PNP, sinabi ng opisyal na nakipagtulungan na rin sila sa iba't ibang lokal na pamahalaan upang palakasin ang Philippine Foster Care Program sa bansa. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At paggamit sa lumang vote counting machine sa 2025 elections, pinakukonsidera. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Hinimok ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang Commission on Elections o COMELEC na ikonsidera ang mungkahi ng Smartmatic Philippines na gamitin ang mga lumang voting counting machines o BCMs sa nalalapit na 2025 midterm election upang makatipid ng bilyong-bilyong piso. Kasunod ito ng muling pagbuhay ng Smartmatic sa kanilang commitment na tuparin ang kontrata nito sa COMELEC sa mahigit 90,000 na BCM na inupahan noong 2015. Git ni Rodriguez, dapat maging praktikal ang COMELEC lalo't lubog na sa utang ang bansa. Sa kasamaang paladaan niya, ang tanging alternatibong ipinakita lamang ng ahensya ay ang kontrata nito sa Miro, kung saan gagastos niya ang gobyerno ng 17 billion pesos sa kabila ng checkered record ng kumpanya batay sa kamakailang mga halalan sa Democratic Republic of Congo at sa Iraq. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alangada pa tayo sa iba pang mga balita. Naku, sino-sino ba to? Ito ba showbiz natin ngayon? Hindi pa. Oo. Pagsibak po mga kaibigan daw kay dating SP Zubiri, kagagawan daw ng mga artistang senador. Sino-sino ba yan? 1, 2, 3, 4. Ilan ba sila? O, alamin po natin ang mga detalye pa sa ulat na ito ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Mga senador na artista daw ang dahilan kaya nabuhay ang kudeta laban kay dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, nagalit ang mga artistang senador matapos tanggihan ni Zubiri ang kahilingan ni Senator Bong Revilla Jr. na dumalo via online sa plenary session dahil sa naoperahang paa. Dahil hindi pumayag ni Zubiri, napilitan si Revilla na pumunta sa session para hindi magka-absent, dahilan para mamaga ang paa at bumuka o mano ang opera nito. Sumama daw loob ni Senator Robin Padilla pati na si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Bago ito ay nagkaroon anya ng tangkang kudita, si Zubiri na si Estrada naman ang pasimuno pero hindi nagtagumpay dahil naagapan nila. O narito narinig ang harapang pagtatalo ni Zubiri, Senate President Panoon at Senator Revilla kung saan tinanong ni Zubiri kung comatose ba si Revilla at iginiit na sumusunod lang sila sa Senate rules kaya hindi ito pwedeng payagan na virtual dumalo ng session. Pagalit na sinabi ni Revilla na tama na pare dahil bastusan na. Pero nilinaw ni Padilla na hindi ang sinasabing artista black ang nagpatalsik kay Zubiri at sinabi nitong wala siyang problema kay Zubiri bilang Senate President.
Usapan daw talaga lang nila na mga taga-PDP laban senators na magsama-sama sila ay sina Senator De La Rosa, Bongo at Francis Tolentino. Umapilan si Senator Padilla na huwag kawawain si Senator De La Rosa na anya'y nagsisisi na sa pagkakapatalsik sa pwesto kay dating Senate President Zubiri. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, 80 lugar sa bansa itinuturing na flood-prone area. 3 proyekto sa Metro Manila laban sa matinding pagbaha, tinututukan na ng pamahalaan. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 30 Jelly Mendez. 80 lugar sa bansa ang itinuturing na flood-prone area sa National Capital Region. Ito ang inihayagan ng Metropolitan Manila Development Authority sa ginanap na pagpupulong kasama ang Department of Public Works and Highways at Japan International Cooperation Agency. Ito'y upang talakayin at tugunan ang lumalalang problema sa baha sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Inaasahan na kasi ang pagpasok ng La Nina phenomenon kung saan ay pinangangambahan ang muling pagtama ng matinding pagbaha, gaya na lamang ng naganap na undoy noong 2009 na nagdulot ng pinsala at pagkasawi ng mga Pilipino sa ilang mga lugar. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, 3 sa 11 proyekto ang tinututukan na ng pamahalaan. Kabilang na dito ang Pasig Marikina Rehabilitation Project, Marikina Dam Project at ang Parañaque Spillway Project. Pinagutos na rin ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan ang pagsusumite ng inventory ng mga lugar na dati ay hindi naman binabaha pero ngayon ay binabaha na. Lain nitong mga pag-aralan, mabigyan ng agarang solusyon at maiwasang maulit ang ilang pagbaha. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ihabol natin mga kaibigan sa unang bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita ang report ng ating Metro Patrol reporters. Unahin natin ito Navotas, inilunsad ang Citizen Registration Program. Inilunsad daw ng Navotas. Dyan sa Navotas, alamin po natin ang report mula kay Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning po. Formal nang inilunsad ng lokal na pamahalaang Navotas ang Navo Rehistro Citizen Registration Program bilang hudyat ng ceremonial commitment signing. Pinangunahan ni Mayor John Ray Chanco ang seremonya na may layuning matukoy ang tirahan ng individual at pamilya, hanap buhay at kung rehistradong botante ng lungsod upang mailapit ang publiko sa mahalagang serbisyo publiko at pagandahin ang paglilingkod sa iba't ibang sektor, kabilang ang social services, healthcare, edukasyon, kabuhayan, katahimikan at kaayusan. Hinikayat ng alkalde ang bawat Navoteño na maging bahagi sa inisyatibong ito na mapapanatiling matatag at mapapairal ang serbisyong nababagay sa pangangailangan ng mamamayan. Sa pamamagitan niya ng Navo Rehistro web application, mahahanap natin ang online business ng lungsod. Navo Rehistro web application na papayagang matutunan ang online business at tax payment maging online business bayarin sa mga ordinance violation tickets maging para sa pinansyal o tulong pangkabuhayan kabilang ang assistance to individuals in crisis situation o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Ang Navo Rehistro app forms ay bahagi ng inisyatibo ng lungsod upang ipakilala ang digitalization at streamline public services. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa impilang metodong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang ang ilang paalala. Ang oras sa Pilipinas, 27 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Arangkada Balita! At sa oras na 5:33 ng umaga, nagbabalik po ang Arangkada Balita. Samantala sa pagkakataong ito, tanggap muna tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan.
Pamamahagi ng fertilizer sa ilang Irrigators Association, sinimula na ng NIA. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 30 Jelly Mendez. Nagsimula na sa pamamahagi ng fertilizers ang National Irrigation Administration para sa mga magsasaka sa Cagayan Valley Region. Ito'y bilang inisyatiba ni NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen para sa contract farming program ng ahensya. Lain na pamamahagi ng abono na masuportahan ang nais ng gobyerno na matiyak ang rice sufficiency sa bansa. Makakatulong din ito para umangat ang kabuhayan ng mga magsasaka sa tulong na rin ng pagbibigay sa kanila ng access sa mga oportunidad at kinakailangang resources. Kabilang naman sa mga nakatanggap ng fertilizers ang mga magsasaka mula sa Kamal Irrigators Association, Futuscab Irrigators Association, Zimifus Irrigators Association, Mita Ziba at ang Bicol Abagaw Irrigators Association. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Dalakuan naman tayo ng ilang kaganapan sa mga lalawigan. 5 individual kumalasaw ng suporta sa makakaliwang grupo. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihahatid ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Good morning. Nasa 5 individual naman ang kumalas ng suporta sa makakaliwang grupo sa 5 bayan ng Cagayan. Bunsod ng patuloy na gawaing pangkapayapaan ng mga Cagayan Cups sa lalawigan para sa patuloy na katahimikan ng lugar ay hindi sila tumitigil sa mga programang naayon sa EU17 National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para mahikayat pa ang mga kababayan na lihis ng landas dahil sa patuloy na recruitment ng grupong kasapi ng CPP, NPA, NDF. Sa katunayan, sa isang araw na operasyon ay 5 individual naman na nakasama ng militya ng bayan. Anak pawis at iba pang supporters ang nagbalik loob upang suportahan ang magagandang atikain ng gobyerno para sa kanilang pagbabago. Mula simpilan ng Sanchez Mira, Santa Teresita, Igig, Baggao at Gatara na ay pinamalaan ng mga kapulisan ang pagsuko ng mga ito sa kanilang istasyon. Ayon sa kanilang pag-iimbestiga, katulad ng maraming pangako ng mga recruiter na dahilan ng pagkalinlang ng mga ito ay dahil sa mga pangakong magkaroon ng financial assistance, educational scholarship para sa kanilang anak at mabigyan ng sariling lupa at iba pang mga pangako kapalit ng pagiging supporter ng kanilang grupo. Sa ngayon, ang 5 mga individual ay namumuhay na ng tahimik na kasama ang kanilang mga pamilya pagkatapos na magdesisyon lisanin ang sinuportahang grupo. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat sa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Department of Education na ibalik sa lumang calendar ang pasok ng mga mag-aaral. Ayon sa Presidential Communications Office, PCO, magsisimula ang pagbubukas ng klase para sa school year 2024-2025 sa July 29 at magtatapos naman sa April 15, 2025. Ito'y bilang tugon na rin sa mga pampublikong concerns sa schedule ng mga klase dahil sa matinding init ngang nararanasan sa bansa bunsod ng El Nino. Arangkada Balita! Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang Absolute Divorce Bill. Sa botong 126 na pabor, 109 na tutol at 20 abstentions. Tuluyan ang lumusot sa mababang kapulungan ng naturang panukala o ang House Bill 9349. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, pangunahing may akda at sponsor ng panukala, may tuturing itong tagumpay para sa mga Pilipino, partikular sa mga kababaihan.
Nakapaloob sa panukala ang pagtiyak na sasailalim sa judicial process ang divorce petition upang tukuyin kung may sapat na batayan para sa diborsyo. Kabilang sa grounds para sa judicial decree ng absolute divorce ang domestic o marital abuse at kung may psychological incapacity ang sinuman sa mag-asawa. Sa ilalim ng Absolute Divorce Bill, ang Department of Social Welfare and Development ang naatasang lumikha ng implementing rules and regulations sa tulong ng iba pang ahensya at mga organisasyon sa loob ng 60 araw matapos maisabatas ang panukala. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, tutol naman itong si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa plano ni Senador Ronald Bato de la Rosa na palayain itong si dating PDEA agent Jonathan Morales. Ayon kay Senador Estrada, paulit-ulit nang nagsisinungaling itong si Morales sa pagdinig ng Senado. Papayag lamang anya ang Senador o siya na makalaya si Morales kapag nakakuha ito ng Temporary Restraining Order o TRO sa korte at kapag nagsabi na ng katotohanan. Plano usapin ni Senador Estrada ang dating PDEA agent sa oras na magsabi ito ng totoo at handa siyang bawiin ang pag-contempt at payagang makalaya itong si Morales. Arangkada Balita! Samantala, ipinauubaya na ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang kanyang kapalaran sa mga mambabatas na bumubuo ng Commission on Appointments. Ito'y makaraang hindi makalusot ang kalihim sa CA dahil sa kakulangan sa oras. Ayon sa kalihim, kumpiyansa siyang nasagot niya ng maayos, tapat at totoo ang mga katanungan sa kanya. Giit pa ni Secretary Kakdak, inilahad niya sa komite ang mga pulisiya, programa, gayon din ang kanilang 10-point agenda na nasa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy namang inilalatag ng opisyal sa mga mambabatas ang collective vision ng kagawaran upang palakasin ang pagtataguyod ng mga OFW sa pambansang kaunlaran. Arangkada Balita! Pilipino at hindi naman daw espiya si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang paninindigan ng alkalde sa gitna ng mga kontrobersyang kanyang kinasasangkutan. At least ngayon sumasagot na siya na meron siyang alam. Git po nitong si Mayor Guo, hindi siya nagsisinungaling. Matapos ang pagdinig sa Senado, sabay pagbibigyan din na hindi niya iiwan ang bayan ng Bamban. Ayon naman kay Attorney Alex Avisado, abogado ng alkalde, papatunayan nilang Pilipino si Mayor Guo. Sabay giit na totoong kasambayang ina ng leader ng Bamban dahil ito ang nakasaad sa kanyang birth certificate. Dagdag pa ni Attorney Avisado, walang ibang kinikilalang bansa ang alkalde kundi ang Pilipinas. Arangkada Balita! At sa oras na 5:41, binusisi ng husto sa panibagong investigasyon ng Committee on Women ang mga personal na impormasyon at tunay na pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa isang pahayag, sinabi ng alkalde na isa siyang love child ng kanyang amang si Angelito Guo sa kanyang inang si Amelia Leal na isang kasambahay at iniwan siya nito noong pagkapanganak pa lamang. Gayunman, lumabas sa nakuhang kopya ng birth certificate ni Mayor Guo mula sa Philippine Statistics Authority na ikinasal ang kanyang ina at ama noong October 14, 1982 at naulit ito sa iba pang petsa. Maliban dito, kinumpirma na rin ng alkalde na may dalawa siyang kapatid na sina Sheila at Seaman Leal Guo na noong unang pagdinig ay tinatanggi niya at iginigiit na hindi kakilala ang mga ito kahit pa sa iisang address lamang sila nakatira. Arangkada Balita! Ibinunyag naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na isang mayor sa Pangasinan ay live-in partner pala niya. Ang live-in partner ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Live-in partner na pala. Hala, na isang mayor naman sa Pangasinan nga ang live-in partner nitong si Guo at siyang namamahala ng offshore
operation o itong Pogo operation dyan sa Bamban, Tarlac. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, tinanong ni Estrada o ni Senator Estrada itong si Mayor Guo kung may karelasyon ito matapos makatanggap ng impormasyon na may live-in partner na itong nagpapatakbo ng Pogo sa bayan ng Bamban. Marinamang itinanggi ng alkalde ang sinasabing karelasyon niyang public official. Nagturoan sina Senador Estrada at Mayor Guo kung sino ang babanggit ng pangalan ng sinasabing karelasyon ng alkalde. Tinanong din ni Mayor Guo kung pogi daw ba ang inililing sa kanya. Pero comedy ka rin ngayon nakakapagsalita ka na, relax na ha. Pero nagpaalala naman itong si Senador Risa Hontiveros na hindi ito dapat gawing katatawanan. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Sino ngayon na pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga ng At pogi Pangasinan. po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko naman kilala eh. Yung po nagkwento po As sa inyo. Sen. Jinggoy said, hindi po laughing matter ito. Apo. Madam Sorry Chair. po. Ikaw talaga, Yan po ang magkasunog na tinig nitong Senador overlapping na tinig nito pong Senador Jinggoy Estrada, Mayor Guo at Senador Risa Hontiveros. Arangkada Balita! Kaugnay po niyan, kahapon ay nagsisearch din ang newsroom, no? Oo, Day, nag-search ka rin ba? Nag-search kami kahapon sa dami ng bayan sa Pangasinan, ang pinagbabanggit lang namin, kami lang ho yung Urdaneta, Pangasinan na akin pong bayan ho ng aking tatay, no? Tapos chinek namin, ang mayor doon may asawa. Kasi nakikita mo, nakapost ang galing ni Kat. Si Kat ang, hindi, ngayon tutuloy ho nung aming news writers, yung lalo na si Kat, no? Yung kanilang pagsasearch kung sino daw talaga ang, meron pa sabing ganun ay, parang matanda naman ito. Ay, ito medyo bata. Baka ito pwede. Meron pa isa. Sabi, hindi yan pwede kasi ano yan Oo, ano ba yun? Oo, mamaya na nga mga kaibigan. Anyway, malalaman natin yan. Sa mga susunod na araw, tsak yan, lalabas naman Sa dami, no? Orbistondo, Dagupan City. Sa Dagupan, ay, bahala na si Sir Dennis Antenor dyan. Naku mga kaibigan, mamaya, balikan natin ang iba pang mga balita at ang oras po. Time check! 5:47 na ng umaga. Arangkada Balita! Balik tayo mga kaibigan sa huling mugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita pang Webes na edisyon. Naku, nagkikwentuhan kami kanina dito. Naiskupan pala tayo ni Drew Nasino. Bakit alam mo to, Drew? Ha? Siguro kaibigan mo yung mayor. Yung mayor na jowa. O si Mayor Guong kaibigan niya. Taga ano daw? Ano yung sabi? Suwal. Pangasinan. Tignan mo, baka nag-search na yung kababayan natin. Sa pangalang? Don. Don C? Ganun ba yun? Ay, nako. Oo, nako. Marami yung tsak na nag-search niyan. Marami na kasi mga memes na lumalabas tungkol dito Oo, showbiz. Maganda naman kasi si Mayor Alice no? Pagod na. Sikat mamaya ho, hahanapin pa talaga kung i-confirm niya kung yun talaga yung jowa. Pero yan naman ay sidelights lang kumbaga ng mga pangyayaring ganyan. Kasi nauungkat yung kanyang katauhan, syempre, kasama yan, lalong-lalo na kung love life. Anyway, mga kaibigan, tuloy po tayo sa iba pang mga balita. Iniimbestigahan ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers kay PNP Chief General Romel Marbil ang pag-sa-sideline ng ilang mga pulis bilang bodyguard ng mga kawani at empleyado ng Pogo. Ito'y matapos mapaulat nga na 2 miyembro ng PNP Special Action Force na nakatalaga sa Zamboanga ang inaresto ng pulisya mula dyan sa lungsod ng Muntinlupa matapos magkaalitan
sa loob ng bahay ng isang POGO official. Napag-alamang dumidiskarte ang dalawang sub-officers bilang personal bodyguards ng isang Chinese POGO official na nakatira sa Ayala, Alabang, Bongga, yayamanin. At tumatanggap ng 40,000 pisong buwanang sahod kung saan ang kalahating araw ay ibinibigay sa battalion commander na nag-aproba sa kanilang additional deployment. Ayon nito kay Congressman Barbers, walang maipakitang dokumento ang dalawang pulis na nagpapatunay na sila ay mga personal bodyguard ng mga empleyado at opisyal ng POGO. Gayunman, hindi niya imposible na maging bodyguard ng Chinese drug lords ang mga pulis, gayon din ang ginagawang pagde-deploy ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Arangkada Balita! Samantala sa latest naman ng Filipino Mirror, sisimula na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region ang konsultasyon sa mga labor at employment sector sa minimum wage ngayong Huwebes. Ito ang kinumpirma ng Department of Labor and Employment kung saan pagdedesisyonan ang angkop na sahod sa Metro Manila. Kasunod ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa RTWPB noong araw ng mga manggagawa na magsagawa ng inisyatiba para irepaso ang regional minimum wage rate sa loob ng 60 araw mula sa anibersaryo Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Hinimok naman ni PCSO General Manager Mel Robles ang publiko na suportahan ng loto upang makalikom ng karagdagang mandatory contribution nito para makatulong po. Yan naman po palagi sa mga individual na nangangailangan ng tulong medical. Arangkada Balita! Samantala sa oras na 5:58 ng umaga, tanggap muna tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Dole, hinimok ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng Hotline 1349. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Patrol 5 Aya Yupanco. Hinimok ng Department of Labor and Employment o DOLE ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng hotline number 1349. Ito ay kung may mga katanungan, hinaing, problema o reklamo hinggil sa usapin ng trabaho. Nabatid na umaabot sa mahigit 126,000 na tawag ang natanggap ng DOLE mula noong 2023 hanggang sa unang quarter ng 2024. Ilan sa mga tumawag ay yung mga nagkaroon ng problema sa kanilang separation pay, computation ng holiday pay,
sinuspindi at tinanggal sa trabaho, gayon din ang reklamo sa hindi o yung kulang ang hulog sa contribution sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Sa kabila naman ito, may mga natanggap din na tawag ang DOLE sa mga nagtatanong hinggil sa local employment opportunities at ang mga proseso sa pagkakaroon ng trabaho. Ilan na rin na sa mga tumawag para alamin ang mga patakaran sa tupad at youth employment programs para mapabilang sila dito. Ang hakbang ng DOLE ay upang magkaroon ng ugnayan sa mga nagtatrabaho at naghahanap ng trabaho sa ilalim ng batas at patakaran ng ahensya. Ito si Patrol number 5. Ay, pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa inyo mga kaibigan ng isang oras na balitaan dito sa DWIZ at sa Aliw Channel 293. Siyempre ang ating programang Arangkada Balita. At sa pangalan po ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center, kami po ang inyong mga lingkod. Sa ngalan po ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. Ako naman po si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, Naglilingkod ng tama. Susunod na ang programang Usapang Tol. Siyempre kasama sina Senator Francis Tolentino at Binibining Cecil Villarosa. At pagsapit naman po ng alas 7, panibagong bugso ng balitaan. Kasama naman, of course, si Johnny Banez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.